Hello everyone! Nandito na naman si Mommy Onyx upang ibahagi sa inyo ang second episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Marian. Pero bago ko ibigay sa inyo ang second episode, hayaan niyo po akong magbabasa ng iilang mga nagkokomento sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Marian. Kaya, umpisahan kong basahin ang komento ni Marcy Green. Ang sabi niya, magaling naman si Ben. Pinagandaan talagang bilhan pa ng bahay. Ganun pag magfamilya. Kaso na paano si Marian? Magtawag agad ng ambulansya. Mommy Onyx, thank you for sharing and be safe always. Have a wonderful day. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Angging Vlogs. Ang sabi niya, another interesting love story. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay MB TV USA. Ang sabi niya, ang galing mo talaga sa mga drama-drama na ganito, pagsasadula sa mga sulat. And now, the next comments that I'm going to read is from I Know Chris. He said, you are so good at putting this together with all the voices, and you even got the sound of chickens and birds down. You sound just like real birds and chicken. Joke lang. Keep up this nice storytelling, my friend. Good things will continue to come to you. Your friend, I Know Chris. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Marietta Notovlog. Ang sabi niya, Tamsak Dan host, nakisama si Bossy ngayon. Nag-breakfast sila sa labas at babalik daw siya later. Thank you very much talaga sa'yo, host. God bless you more. And now, the next comment that I'm going to read is from Miss Kayak 7Cs. She said, Miss Onyx, here is a question. There is opportunity. Do you grab it or you will sleep on it? The world is moving so fast. So is opportunity. If you are late, it is gone. Do you regret not to decide to grab it or after? Or just grab it as soon as your opportunity appears in front of you? Life is precious. Thank you so much for that question, Miss Kayak 7Cs. For me, so be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom, for we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes, and don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. God bless you, Miss Kayak 7Cs, and I appreciate your question. Happy lovely day. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Helen's Vlog Official. Ang sabi niya, mukhang maging masalimuot ang buhay ng mag-ina. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Mr. Leard. Ang sabi niya, may mga tao talaga na gusto pakialaman ang buhay ng iba. Inaabuso ang kabaitan ng mga tao. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Bajul Tagabuhol. Ang sabi niya, here mommy, nood live. Congrats mommy sa another nice story. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat na nagbibigay ng komento sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Marian. Kaya, hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang second episode sa Ang Liham
ng nakaraan ni Marian. Eto na! Mami Onyx, kay bilis ng pangyayari sa mga panahon na yon. Na-hospital ako nang dahil sa hindi ko alam kung sinadya ba ang pagtulak ni Tita Kikang sa akin, ang tiyahin ng aking asawa na si Ben. Kaya ako nahulog sa hagdanan at muntikan pang malaglag o makunan ako sa aking pagbubuntis sa mga panahon na iyon. Subalit nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ligtas kaming mag-ina, Mami Onyx, at nailuwal ko ng healthy ang aking bunsong anak, Mami Onyx. Ngunit, hindi ko po alam na matagal pala akong nakatulog, Mami Onyx. Umabot pala ng 3 araw bago ako nagising. Kaya, nasaan ako? Si Ben. Nakatulog siya nagbabantay siya sa akin. Nasa hospital pala ako. Ang baby ko. Ben. Gumising ka. Marian, Ben. gising ka na. May masakit ba sa'yo? Bakit lumiit yung tiyan ko, Ben? Si baby ko. Yung baby natin, nasaan, Ben? Okay si baby. Nasa nursery room si baby. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak. Okay si Buhay baby. si baby. Oo, buhay si baby. Tawagin ko muna ang doktor, ha? Sabihin ko na nagising ka na. Salamat sa Diyos. At ligtas yung anak ko. Hintayin natin ang doktor. Salamat, Lord. Marian, mahal ko. Huwag kang umiyak. Paparating na yung doktor na tinawag ko. Kumusta ba pakiramdam mo, ha? Ben, gusto kong makita si baby. At nasaan si Carla? Saan siya? Pinabantayan ko muna si Carla kay tita ka. Huwag kang mag-alala kay Carla. Okay siya. Okay siya doon kay tita. Kaya ikaw magpagaling ka. Ben, gusto ko makita si Carla dito sa tabi ko. Dalhin mo dito si Carla. At yung baby ko gusto ko makita. Anong gender niya? Babae ba siya? O lalaki? Lalaki, Marian. Lalaki ang anak natin. May junior na tayo. Pero, paano ka nga ba nahulog sa hagdan? Ha? Anong nangyari? Kuan kasi, Ben. Si tita. Ano kasi? Doc? Mr. Reyes? Mrs. Reyes, good to see you na nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Sa ngayon, Doc, medyo okay naman. Pero, masakit yung puson ko. I think that is normal. Yes, that is normal, Mrs. Reyes. Bilang isang cesarean, makaramdam talaga sa ganyang mga kirot, sakit, pero kailangan mo lang mag-take ng pain reliever at it will help sa iyong nararamdaman. Doc, sorry na interrupt kita, pero pwede na ba kaming lumabas ng anak ko? Mamaya or bukas? Well, kung comfortable ka na magpagaling doon at doon na lang magpapahinga sa inyo, yes, pwede. Pwede kayong discharge bukas. Sige. If gusto nyo nang mag-discharge, tomorrow, punta lang kayo sa opisina ko.
At maghintay ako sa inyo doon. At doon ko sasabihin sa inyo ang mga detalye at magbibigay na rin ako ng resita. So, congratulations ulit sa inyo, dalawa, Mrs. Reyes and Mr. Reyes. At ako'y mag-rounds pa sa ibang mga pasyente. Maraming salamat, Doc. Sige ho. Mahal, sigurado ka na ba talaga na doon na lang sa bahay magpapahinga? Sigurado na ako, mahal. At huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko to. Malalampasan ko rin ito. At sigurado ako na malaki na yung bayarin natin dito sa loob ng ospital. Kahit ilang araw pa lang kami dito ni baby. Alam ko na malaki ang babayaran natin dito sa ospital. Kaya doon na lang ako sa atin magpapahinga. At gusto ko na rin makasama si Carla. Huwag kang mag-alala kay Carla. Nandoon naman si Tita Kikang. Alam ko naman na alagaan niya yung anak natin. Ben, ayoko sana itong sabihin sa'yo. Pero, napapansin ko kay tita na wala siyang gusto sa akin. Mahal, intindihin mo na lang si tita. Alam mo naman na siya na yung tumatayong magulang ko simula nung madisgrasya yung mga magulang ko. Kaya siya na yung nagpalaki sa akin. Medyo may kasungitan siya, kasupladahan, pero mabait yan. Sana nga, Ben, nagkamali ako na hindi sinadya ni tita na itulak ako sa hagdan. Marahil nga, hindi niya sinadya. Baka na slide ka lang, mahal. Ang mahalaga, okay kayo ni baby. Okay ka. At walang napahamak sa inyong dalawa. Magpahinga ka na. Magpahinga ka na. Sandali, Ben. Gusto ko muna makita yung anak ko. Gusto ko makita si baby. Sige, mahal. Pupunta ako sa nursery room kung pwede bang dalhin dito yung baby natin. Makikiusap ako sa nurse. Sige, mahal. Ben, hintayin kita dito. Sige. Tayin mo ako dyan, ha? Salamat, Diyos ko. At walang nangyari sa amin ng anak ko. Carla, kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo, ha? Okay naman ho. Ito, buhay pa rin. Sinadya niyo bang itulak ako sa hagdan? Oy, anong akala mo sa akin? Mamamatay tao? Kung gusto kitang saktan noon pa. Pero hindi ako ganong klaseng tao. Siguro, nasagi lang kita. Umaarte-arte ka naman na pahulog-hulog sa hagdan. Para kang artista na wala namang pinag-artistahan. Alam mo, hindi naman talaga kita gusto para sa pamangkin ko. Iwan ko ba kung ano nakita ng pamangkin ko sa'yo. Ay, tita, kung wala kang gusto sa akin, pwede ka namang umalis sa bahay. Ay nako, kung ako sa'yo magpahinga ka na lang para may mag-aalaga sa dalawang mong anak. Kung ano-ano yung kadramahan na naman dyan pinagsasabi mo. Ay, nasaan ba si Ben? Pumunta ho sa nursery. Kinukuha si baby para dalhin dito sa kwarto. Ay nako, Marian, kung nag-iingat ka lang sana at hindi ka umarte-arte na mahulog, hindi sana kayo magkaroon ng malaking bayaran dito.
Yung tindahan niyo wala na masyadong kita kasi walang bumibili. Tapos mayroon pa kayong babayaran dito sa ospital. Nagtanong ako doon kung magkano. Umabot na ng 200,000. Maghihiga ka lang ba dyan? Kailan ka ba lalabas, ha? Tita, wala namang may gusto na mangyari ito. Hindi ko ito kagustuhan. At hindi ako nag-iinarte para lang ipahamak ang sarili ko at ang anak ko. Bakit ka ganyan magsalita sa akin? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo, tita? Bakit? Tatapat din talaga kita, Marian. Wala talaga akong gusto sa iyo para kay Ben. Kaya huwag mo akong tanungin kung bakit. Kaya magpahinga ka ng maayos dyan nang makalabas ka na. Pandagdag ka ng prowisyo sa pamangkin ko. Kawawa naman si Ben. Tita. Hello! Andito na si baby. Baby! Andito na si mommy. May problema ba, tita? Marian? Okay ka lang ba? Ha? Okay na si baby. Ay nako, huwag mong intindihin niyang asawa mo, Ben. Ganyan talaga pag bagong panganak. Madamdamin. Konting salita lang damdamin agad. Kaya, ibigay mo na sa kanya si baby. Nang tatahan din yan. Ay, baby! Andito ako, big sister mo. Marian, mahal, kaya mo ba kargahin si baby? Kaya ko, Ben. Kaya ko. Okay na si baby. Baby. Huwag ka na umiyak. Ito na si baby. Ito na si baby. Ang gugu. Ang guwapo ng baby natin. Baby. Kamukha mo, Ben. Ay, nako, Ben. Kailangan magpahinga ni Marian. Kaya akin na yung bata, Ben. Akin na. Ay, nako. Oy. Ang guwapo-guwapo ng baby na to. Tita, hayaan mo muna si Marian na humawak sa baby. Para naman maging close sa kanya ang bata. Kailangan pa niya yung padidiin. Ikaw, Ben, ha? Kailangan magpahinga ni Marian. Gusto niyo bang lumobo ng lumobo ang bayaran niyo dito sa ospital? Tapos pakargahin mo siya sa bata? Paano ko mapinat yan? Makakalabas pa ba yan dito sa ospital? Ay nako, Ben. Alam mo ba na ang laki na bayaran niyo dito sa ospital? Kaya huwag mong hayaan na hawakan sa ngayon ni Marian ang anak niya dahil baka mabinat siya. Iniisip ko lang naman ang kapakanan ng asawa mo. Masyado kayong marunong. Akin na nga yung bata. Akin na. Ang bata. Ay. Kamukha mo talaga nung baby ka pa, Ben. Parang nanumbalik yung alaala, Ben, na inalagaan kita. Naku, ganito ka talaga, Ben. Ang guwapo-guwapo. Ang guwapo-guwapo talaga. Nay, dito lang kami uupo ni baby. Ben. Kinuha niya si baby. Gusto ko pang hawakan. Huwag ka na umiyak. Tama naman din si tita. Kailangan mo magpahinga. Para bukas, may lakas ka. Ma-discharge na tayo dito sa ospital. At maalagaan mo ng mabuti si baby pag nasa bahay na tayo at maging malakas ka na, hindi ba? Kaya huwag ka nang umiyak, okay?
okay? Pahinga ka na. Ben, kailangan ba talagang si tita mo ay manirahan sa bahay natin? Parang natatakot ako para sa kaligtasan ko at sa baby natin. Ben, makinig ka sa akin. Mahal, kailangan natin si tita ngayon. Kasi walang mag-aalaga sa dalawa nating bata kung paalisin natin si tita. At saka, paano naman manganib yung buhay mo at saka buhay ng mga anak natin? Mahal niya ang mga bata. Mga anak ko yan eh. At paano na kung nasa tindahan ako? Kailangan kong mag-deliver ng mga paninda. Sino asikaso sa inyo? Ikaw, nagpapahinga pa, nagpapagaling. Unawain mo yung sitwasyon natin. Mahal. Ben, kukuha na lang tayo ng katulong. O di kaya yung mama ko, yung tita ko, yung pinsan ko. Marami, Ben. Mahirap makasama yung tita mo sa loob ng bahay. Intindihin mo ako, Ben. Sige. Pag-usapan natin yan ulit, okay? Huwag muna natin pag-usapan habang nandito si tita. Magpahinga ka na. Pag nakalabas ka na bukas, at nakapagpahinga ka na doon sa bahay, saka natin yan pag-usapan ulit, okay? Pahinga ka na. Pahinga ka na. Pahinga ka na. Sige, Ben. Yung mga bata, ha? Nahihilo na ako. Marahil sa gamot. Sige, Ben. Matulog na ako. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Marian. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye!